Helmouth Spark, kamusta kayo? At sa vlog natin yung mas pag-usapan natin ng mga bagay na maayos mong gawin para mag-message na ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsulap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na maayos mong gawin para mag-message na ang isang lalaki, dahan-dahan kang dumistansya sa kanya. O bumakso niya ng unang bagay na pwede mong gawin upang ang isang lalaki ay muli na mag-message o magparamdam sa'yo o mag-reply sa'yo. Ka-inspired, bakit naman ako didistansya sa kanya? Sapagkat ka-inspired, kapag pinagpipilitan mo ang sarili mo sa kanya at nangungulit ka at talaga naman ka-inspired, pinapakita mo naghahabol, baliw ka sa kanya, mas lalo ka-inspired siya ang mas lalong didistansya sa'yo at mas lalong lalayo sa'yo. At mas talong di magpaparamdam sa'yo at magre-reply at magme-message sa'yo. Hindi yan niya gagawin. Kasi, iniwan ka niya sa kung naman dahilan, tapos pinapatunayan mo pa na low value ka talaga. Dahil sa isipin mo, wala kang respeto sa sarili mo. Diba? Yung iba nga, yung ibang lalaki na nga nagkamali, yung babae pa naghahabol. Diba? Ka-inspired kapag gaganyan, patunayan mo sa kanya na nagkamali siya. Sa pamamagitan ng hindi paghahabol sa kanya. Diba? Paano mo papatunayan sa kanya na nagkamali siya sa pang-iiwan sa'yo, sa pag-ignore sa'yo, sa pang-ghost sa'yo? Kung nag-ahabol ka, diba? Hindi mo papatunayan yun sa kanya. Papapatunayan mo lang sa kanya na nagkamali siya, na iniwan ka niya, na sinayang ng relasyon nyo, sa pamamagitan ng ka-inspired. Papakita mo na may value ka. Ipaparamdam mo rin sa kanya na may value ka. Ka-inspired, paano niya mararamdaman na may value ako? Siya na ngayon lumayo. Siya na nga hindi nagpaparamdam, hindi nagme-message. Ka-inspired, unti-unti kang dumistansya sa kanya. Paano ko gagawin yung ka-inspired? Yung unti-unti akong dumistansya at di rin magparamdam sa kanya? O pa mag-inspired? Paano ko gagawin yon? Ang gawin mo ganito. Kung ngayon, panay message mo, kung ngayon nangungulit ka at kung ano-ano sinasabi mo at kung ano-anong ginagawa mong paraan para lang magkausap kayo, para lang bumalik siya, para lang maging maayos kayo, at napaka-obvious mo, kitang-kita niya ang paghahabol mo, gawin mo daan-daan. Kung noon, sa isang araw, message ka ng message, 2, 3, gawin mo isa na lang. At sa pagdaan pa ng mga panahon, gawin mo, wag ka na mag-message. Para magtaka siya. Noon, habol lang habol sa akin to Noon, panay message. Ngayon, naging 2 na lang yung message. Ngayon, naging 1 na lang yung message. Tuwing gabi na lang nag-message. Ngayon, wala nang message. Diba? Sabihin sa kanyang sarili, siguro, sabihin natin nakakita ng iba to. Maaari niyang isipin yon. Siguro, natauhan na. Maaari niyang isipin yon. Siguro, di na rin ako mahal nito. Pwede niya rin isipin yan. Diba? Ipakita mo sa kanya na hindi ka magpapakatanga habang buhay sa kanya. Ipakita mo sa kanya na hindi ka habang buhay maghihintay sa kanya. Hindi ka habang buhay na talaga naman maghahabol sa kanya. Ka-inspired, yan ang unang bagay na pwede mong isipin at gawin. Daan-daan kang dumistansya sa kanya upang daan-daan niya rin maramdaman ang halaga mo. Bagay na totoo sapagkat ka-inspired sa isang mga sikreto upang maramdaman nila kung gaano ka kahalaga. Diba? At sa katagalan, sigurado ako, magme-message din yan sa'yo. Subok na yan. Maraming nangyaring ganyan. Bakit? Ang kalaban nila ay ang kanilang mismong utak at puso. Ka-inspired. At ang pangalawang bagay na maayos mong gawin para mag-message ng isang lalaki, medyo takutin siya sa iyong last message. Yun ang pangalawa, ka-inspired. Ano ka-inspired? Medyo takutin siya sa aking last message? O pa-inspired? Medyo lang naman. Paano medyo takutin? Anong ibig mo sabihin? Ano ba halimbawa? Ganito. Alam nyo kasi ganito yan. Alam nyo, ka-inspired, kapag di mo ginawa yan, wala siyang masyadong iisipin. Magiging kampante yan. Diba? Pa-chill-chill yan, pa-relax-relax yan. Kung gusto mo na siya ay maguluhan sa kanyang sarili, ganito gawin mo. Bago ka mag-no contact sa kanya, bago ka dahan-dahang dumistansya sa kanya o tuluyang dumistansya sa kanya, bago ka hindi magparamdam sa kanya, mag-iwan ka muna ng message sa kanya. Yung medyo may panakot ng konti. Hindi yung masama, yung ganito lang. Halimbawa, mukhang di ka na magpaparamdam talaga. Wala ka ng balak mag-reply. Mukhang wala na akong halaga sa'yo. Pero, sabihin natin ganito. Pero, huwag kang mag-alala. Tingnan natin, malay mo,
Malay mo, ganito, aasa pa rin ako kahit mga ilang araw. Pag di ka pa rin nagparamdam, pag di ka pa rin nag-message ng ganitong petsa, ng ganitong panahon, titiyakin ko sa'yo, hindi na talaga ako maghahabol sa'yo. Hindi na kita pipilitin, hahayaan na kita. Pangako yan. At dapat panindigan mo. Yung sinabi mong gano'n, ha? Hindi yung sinabi-sabi mo yon, tapos pag di nga siya nagparamdam, ikaw naman ulit yung babalik. Hindi yung panindigan yung sinabi mo. Kasi isipin niyo yun. Sabihin niya, mukhang seryoso to, ha? Mukhang talagang gagawin niya to, ha? Lalo, di ka na talaga nagparamdam, di ka na nag-message, di ka na nangulit, di ka na naghabol, di ka na nag-validate sa kanya. Sabihin niya sa kanyang sarili, mukhang totoo nga, baka tuluyang mawala na to. Diba? Kaya mag-iisip yun. Maiisip niya lahat ng pwede niyang panghinayangan sa'yo. Maiisip niya lahat ng halaga mo. Maiisip niya lahat ng nakaraan nyo. At talaga namang ang kalaban niya yung oras. Ang kalaban niya yung pagkakataon. Ngayon, meron siyang pagkakataon para mag-isip at magdesisyon dahil sa ginawa mong yan. Bagay na talaga namang magpapagulo sa utak niya at lagi magpapaisip sa kanya sa'yo. Tatakbo ka lagi sa alaala niya dahil sa sinabi mo. Diba? Bigyan mo siya ng palugit na pag ganito, di ka pa rin nagparamdam, talagang di na kita kukulitin. Ganitong panahon, di ka pa rin nag-message, wala ka na maasahan na message sa akin. Huwag mo sabihin wala ng pag-asa. Sabihin mo lang, hindi ka na, titigil ka na, hindi ka na mag-message, hayaan mo na siya. Ganun lang naman sabihin mo. Upang siya ay talaga namang dahan-dahang maghabol sa'yo. Bagay na pwede mong gawin, maayos na gawin upang ang isang lalaki ay mag-message sa'yo. Maniwala ka sa akin, napaka-effective niyan. Dahil guguluhin mo ang kanyang isip at talaga namang makukuha mo muli ang kanyang puso. Bagay na talaga namang magagawa mo upang isang lalaki ay muli nang mag-message sa'yo o magparamdam sa'yo. Ka-inspire. At ang pangatlong bagay na maayos mong gawin upang mag-message ng isang lalaki, pigilan mong sarili mo na kausapin siya ng pangatlo, ka-inspire. O bumaksman yung iba kasi, ito sinabi ko na ganito, daan-daan kang damistansya. Pangalawa, mag-iwan ka ng medyo panakot na message. Yung maayos, hindi naman yung masama, yung maayos na message na bigyan mo siya ng palugit. Lahat yun ginawa mo. Pero di ka napagpigil sa sarili mo dahil marupok ka. Dahil talaga namang tanga mo. Diba? Oo, sa kang tanga. Di na nga nagpaparamdam sa'yo eh. Kinukulit mo pa. Binabastos ka na, wala ang respeto sa'yo, at higit sa lahat, tinitiis ka na. Tapos talagang hindi ka makapagpigil na maghabol talaga eh, no? Pigilan mo ang sarili mo na kausapin siya upang mapanindigan mo ang mga sinabi mo, upang mapanindigan mo ang pagdistansya mo sa kanya, upang tuloy-tuloy ang proseso at magwagi ka sa huli. Oo, hindi ito 100%, hindi ito 100% na may assurance talaga na siya ay muling magme-message. Pero malaki ang tsansa, maniwala kayo sa akin. Ganun yan eh. Kapag wala na sa iyo ang isang tao, pag di ka na kinukulit ng isang tao, pag hindi ka na hinahabol ng isang tao, pag wala na sa tabi mo, at hindi na siya nagpaparamdam sa iyo, dun mo lang makikita, dun mo lang mararamdaman, at dun mo lang masasabi na mahal mo pala siya. Dun mo lang mararamdaman na may halaga pala siya. Kaya ganoon ang gawin mo. Yun ang paranas mo upang yun ang maramdaman niya, yun ang maranasan niya, yun ang sabihin niya sa kanyang sarili na mahal ka pala niya. Sa pamamagitan kayo sa paninindigan mo na hindi mo na magparamdam sa kanya. Dahil siya nga hindi nagpaparamdam sa iyo Di mas lalong dapat ikaw sa pababae ka. Ka-inspired paano yan? Ako yung nagkamali kasi. Ka-inspired paano yan? Ako kasi may kasalanan Ako yung may pagkukulang. Ako yung nagkamali. Diba dapat talaga namang maghabol ako? Humingi kasi ako ng tawad sa kanya Alam niyo mga ka-inspired, palagi ko sinasabi sa inyo, humingi kayo ng tawad, pero huwag kayong maghabol. Gawin mo lang yung part mo na humingi ka ng tawad. Ibigay mo yung best mo. Magtiyaga ka maghintay, pero huwag naman sukdo lang naghahabol ka na ng todo. Magtira ka ng respeto sa sarili mo. At least nagpakumbaba ka na. At least nagsorry ka na kung ikaw yung nagkamali. Okay na yun. Diba? At least alam niya na ginawa mo yun. Huwag ka na maghabol. Ganun talaga yan kayo inspired. Ngayon, yung iba sa inyo, kayo na nga yung niloko, kayo na nga yung sinaktan, kayo na nga yung pinaiyak, kung pa yung tatanga-tanga naghahabol, kayo inspired, huwag ganyan. Upang ang isang lalaki ay magbago at muling bumalik sa'yo. Bagay na maayos mong gawin upang mag-message na yun sa'yo. Ka-inspired, pigilan mo yung sarili mo.
pigilan mo yung kamay mo, higit sa lahat, pigilan mo yung kakatihan mo upang ang isang lalaki ay muli na magparamdam sa iyo. Huwag matigas ang ulo mo at sumunod ka upang tuloy-tuloy ang proseso ng tagumpay ka-inspired. At ang pang-apat na maayos mong gawin ka-inspired para mag-message na sa iyo ang isang lalaki, ayusin ang ugali at ang itsura. Yan ang pang-apat ka-inspired. Ano ka-inspired? Ugali at itsura? Oo. Bakit po? Anong bakit? Kailangan mong ayusin yan dahil baka isa yun sa dahilan kung bakit siya lumayo sa'yo. Baka yan ang dahilan kung bakit siya nagpaparamdam sa'yo at na-turn up sa'yo. Baka yan ang dahilan kung bakit ka pinagpalit. Baka yan ang dahilan kung bakit ka ginos. Baka yan ang dahilan kung bakit ngayon ay talaga namang tinitiis ka at pinababayaan ka niya. Dahil sa dalawang bagay na yan. Dahil di mo yung inayos ang ugali mo o kaya ang itsura mo. Ka-inspired pati itsura, oo. May ano yan. May points yan, may ano yan, may factor yan. 'Di ba? Hindi pwedeng puro ano lang. Mahalaga ang magandang ugali. Mahalaga na mabait ka, mabuti ka sa kapwa mo, sa partner mo. Pero ayusin mo din yung itsura mo, 'di ba? Sinasabi ng iba, ka-inspired. Sabi nila basta raw mabait Sabi raw nila basta mabuti. Maayos makisama sa asawa, maayos makisama sa boyfriend, mabait sa partner, okay na daw yun. Okay, hindi. Dapat inaayos mo rin ang itsura mo. Papaganda ka, nagpapasexy ka. Naayos mo yung kasuotan mo, naayos mo yung itsura mo. Tapos syempre, mas mahigit doon talaga yung ugali. Ayusin mo yung ugali mo. Ngayon, paano ngayon yun? Magme-message ba siya pag ganiwa ko yan? Maaari. Bakit? Syempre naman, makikita niya rin yan. I-stalk ka niyan Sa Facebook, i-stalk ka niyan. Sigurado ba yung ka-inspired? I-stalk ako niyan? Alam nyo mga inspired, base sa pag-aaral, 85% to 95% yung mga ex natin, yung mga partner natin dati, o yung boyfriend mo, girlfriend mo na nag-away kayo, ini-stalk kayo niyan. Kahit binlock mo pa yan, huwag mo i-block. Kahit binlock mo pa yan, gagawa ng paraan yan para lang makibalita sa'yo ng palihim. Gusto nyo makita yung mga post mo, ang My Day mo, kahit nyo sa My Day nyo. Ba, nag-My Day kayo? Meron doon na may nag-scene na hindi nyo kilala? Diba, meron gano'n, lalo pag naka-public. Sabi mo, sino kaya ito nag-scene na to? Walang profile. Sino kaya ito nag-scene na to? Walang pangalan. Hindi ko friend. Malamang isa yun doon. Diba? Ganun yung ka-inspired. O kaya makikibalit sa mga kaibigan mo. Talagang malalaman nila nagbago ng itsura at ugali mo. O kaya, mas lalo kang gumanda. Makikita niyo yun, malalaman niyo yun. Yung ugali mo, yung mga pangit mong ugali, hindi mo na ginagawa, malalaman niyo yun. Siyempre, kung yun naman ang dahilan kung bakit siya lumayo sa'yo, di siya nagme-message, tapos nagbago ka na, dahan-dahan, maaari. Makuha muli ang interest niya, at dahan-dahan, muli siyang mag-message at magparamdam sa'yo. Ka-inspire. At malamang bayos mo na maayos mong gawin para mag-message na sa'yo ang isang lalaki. Dapat makita niya nag-e-enjoy ka sa buhay mo. Yan ang panlima ka-inspired. Alam nyo kasi mga inspired, kapag nakita nila na nag-e-enjoy ka na sa buhay mo at hindi ka na masyadong apektado sa sitwasyon nyo at sa nangyari, doon magsisimula na bumaba ang pride. Ano ka-inspired? Bababa ang pride niya? Bakit naman ganun? Ba't pa siya magmamataas ka-inspired? Bakit pa niya tataasan ang pride niya? Nakikita niyang wala ka ng pakialam. At nakikita niya na nag-e-enjoy ka na sa buhay mo. Dati, ang taas ng pride niya. Bakit? Nakikita niyang apektado ka Bakit? Nakikita niyang may pakialam ka pa Ang kulit mo pa nga sa message, ang kulit mo sa text, sa call, sa chat. O kung saan man kayo nag-uusap. Sa WhatsApp, sa Instagram. O kung saan man. Ngayon, di ka na nagme-message, di ka na nagpaparamdam. Di mo na siya kinukulit pa, di mo na siya hinahabol-habol pa. Wala ka lang pakialam, tapos nag-enjoy ka na sa buhay mo. Pag nakita niya yon, magmamataas pa ba siya? Ano pang dahilan para taasan niya ang pride niya? Wala ka na nga pakialam, di ka na nga apektado. Di po ba ka-inspired? Sa mga tips ko sa inyo, huwag kayong pakita masyado kang apektado. Pakita mo sa kanya na kaya mo pa rin maging masaya. Huwag niyo ipakita na self-pity, sad girl, post ng post ng mga malulungkot, post ng post ng mga negatibo. Pakita nyo sa lahat, pakita mo sa kanya, sarili mo, sa lahat, sa lalaking nanggaganyan sa'yo na nag-e-enjoy ka ngayon, na hindi ka apektado, at dahil doon ka inspired,
maniwala ka, bababa ang pride. At kapag bumaba ang pride ng isang tao sa'yo, magandang balita. Bakit? Ka-inspired, doon magsisimula na magkaroon siya muli ng pagkakataong bumalik sa'yo. Hindi kasi babalik yun pag mataas yung pride eh. May pride kasi, ba't ako babalik dyan? Mataas yung pride niya eh. Pero pag bumaba yung pride niya, yan, may posibilidad na mag-message sa'yo, mag-reply sa'yo, bumalik sa'yo, mag-sorry sa'yo. At pag bumaba ang pride, doon magsisimula, marirealize niya yung mga bagay-bagay. Ngayon kasi pag mataas yung pride, nakatakip, parang may takip sa utak yan eh. Ibig sabihin, hindi niya maiisip yung pagkakamali niya, hindi niya maiisip yung halaga mo, hindi niya ma-appreciate yung nakaraan niyo, hindi niya mapapahalagahan kung sino ka ngayon. Dahil mataas ang pride niya, mayabang siya ngayon. Pero pag bumaba ang pride niya, lalo nakita niya nag-e-enjoy ka at di ka na-apektado, wala ka lang pakialam sa kanya, bababa ang pride niya, marami siyang maiisip, marami siyang marirealize. At magkakaroon siya muli ng interest sa'yo. At ang attraction na nawala, ang spark na nawala, ay muling babalik, magliliwanag, at muli siyang ka-inspired, magkakaroon ng posibilidad na muling bumalik sa'yo. Bagay na maayos mong gawin, ka-inspired. Patunayan mo, ipakita mo sa kanya upang ang isang lalaki ay muli na mag-message sa'yo. Pakita mo nag-e-enjoy ka ngayon sa buhay mo. Huwag mong pakitang masyado ka pang apektado upang ang isang lalaki ay bumaba ang pride sa'yo at muling magparamdam sa'yo. Ka-inspired. At pang-ano na bagay na maayos mong gawin para mag-message sa iyo ang isang lalaki? Hanapin ang pag-asa sa Panginoong Diyos Ama. O pamuspo dyan ang pang-anim at pinakahuli. Kasi ang pinakamahalaga. Kung sa tingin nyo wala ng pag-asa, sa tingin mo wala ng patutunguhan, susuko ka na, hindi ka naaasa na muli kayo magkakaayos, hindi ka naaasa na muli siya magpaparamdam, mag-message, magre-reply, nagkakamali ka. Abang may buhay nga daw, may pag-asa. At naniniwala ako dun. Bakit? Bakit totoo yun? Na habang buhay may pag-asa? Dahil habang buhay ka, pwede kang lumapit sa Diyos. Pag patay ka na, hindi ka na makakalapit sa Panginoon. Kaya habang may buhay ka pa, lumapit kayo sa Diyos. Kapag may problema kayo, pag may pagsubok, hirap ka na, piling mo mawawalan ka na ng pag-asa. Piling mo bagsak ka na. Down ka na. At sobrang lungkot mo na. At talaga namang ang hirap ka na sa mga iniisip mo, sa mga dinaramdam mo sa karelasyon mo, sa asawa mo, sa mister mo, sa boyfriend mo, sa partner mo, sino man yung lalaki na yan na nagpapahirap sa puso mo, ay lumapit ka sa Diyos. Manalangin ka sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa pinakamakapangyarihan sa lahat. At tutulungan ka niya. Magtiwala kayo, huwag kayo magdududa. Magtiwala kayo sa Panginoong Diyos. Hanapin mo ang pag-asa sa Panginoon. Magbasa kayo ng Biblia. Umattend kayo sa mga church, di ba? At talaga naman kayo inspired. Maaring pag ang Diyos, pag ang Panginoon ang tumulong sa iyo, ay siguradong magtatagumpay ka. At kung ang panalangin mo sa Kanya ay bumalik ang partner mo, ay maaaring mangyari yon. Dahil walang imposible sa Panginoong Diyos. Ano ulit? Walang imposible sa Panginoong Diyos. Ano ulit? Walang imposible sa Kanya. Hanapin niyo ang pag-asa sa Panginoon. Kung ang isang lalaki binabaliwala ka, tinitiis ka, maaaring ganyan ang gawin mo. Maayos mong gawin upang ang isang lalaki ay muli nang magparamdam o mag-message sa'yo, ka-inspired at magkausap na kayong muli. So mga kailan po, maraming salamat Max-Inspired sa pagtapos po ng vlog nito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po Max-Inspired at click nyo na rin po notification bell upang mag-ingat na rin kayo pag may bago kong i-upload na video. Maraming salamat Max-Inspired sa mga gustong magpa-coaching or magpa-advise. Makausap ako tungkol sa inyong problema sa pag-ibig and relationship, at pakibase lang po sa akin Facebook, ayun po yung profile picture ng FB ko, at ako mismo ang magre-reply sa inyo. Maraming salamat Max-Inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!